Nobody can save the lost the way Jesus did. There's only a certain amount of time left. Time left. So use the law, use your testament to reach out to the lost. Reach out to the lost. There's nothing more important than your eternal salvation. Hello, Hill and Lara. Okay, meron lang akong question sa inyo. Ash Wednesday ngayon, di ba? Ash Wednesday. Ano sa tingin nyo ang ginagawa natin sa Ash Wednesday? Simba? Ano ba kinaiba nitong araw na to sa ibang araw? Para ipaalam sa tao na nanggaling ka sa libang babalik ka sa Okay. Nang na tayo lahat nanggaling sa abo at babalik din tayo sa abo. Okay. So, sa tingin nyo ba importanteng maintindihan ng tao yon? Na bakit kaya? Pagka kaya ginawa, pag naintindihan niya yun, anong effect sa kanya? matututo siya makipagbaba at malalaman niya na pare-pareho lang, pantay-pantay lang. Okay. Or pwede ba natin sabihin na matututuhan niyang pahalagahan ng buhay niya? Okay. Ito tanong ko sa inyo, sa tingin niyo ba pinahalagahan niyo ang buhay niyo? Okay. So, sa tingin niyo pinahalagahan niyo yung buhay niyo. So, okay. Kung pinahalagahan niyo yung buhay ninyo, sa tingin nyo ba, sa sobrang pagpapahalaga nyo dyan, masisigurado nyo na pagkakayo'y na maalam dito sa mundo na to, naging ash na rin kayo, okay, ang kaluluwa nyo pupunta ng langit. Masisigurado nyo ba yon? Hindi? Okay, meron akong isang simpleng paraan para malaman nyo kung saan kayo pupunta kung kayo namatay. Sasagutin nyo lang yung mga tanong ko. Pwede? Okay, first question, nakapagsinungaling na ba kayo? Okay. Nakapagnakaw kahit na pinag-uusapan ay kasing liit na isang candy ang may-ari pa kapatid nyo. Nasubukan nyo na yun. Okay. Sabi ni Jesus minsan, tumingin ka pa lang sa isang tao na may pagnanasa sa isip mo, katumbas na daw ng adultery yon sa harapan niya. Tingin pa lang na may pagnanasa. Okay. May sexual malice, ganyan. Masasabi nyo ba na kahit na isang beses sa buong buhay niyo, hindi pa nasusubukan gawin yon? Tumingin na may pagnanasa. Kunyari sa lalaki may nakita ka isang picture ng medyo hindi magandang suot-suot na babae, may naramdaman ka. Okay, sige, bibigay ko sa inyo yan. Ito, masasabi nyo ba na sa lahat ng pagkakataon ginalang ninyo ang inyong mga magulang? As in, lahat ng inutos nila sinunod ninyo? Okay, so may nalabag nyo na rin yung mga utos nila. Okay, alam nyo ba itong oras na to, inamin nyo na kayo ay sinungaling, magnanakaw at mga suwail pang anak. Alam nyo ba na 3 yon sa 10 utos ng Diyos? Tinignan natin 4, may 6 tayo hindi tinignan. Okay? Pero 3 sa tinignan natin na 4, inamin nyo na, nalabag nyo na. Okay? Paano kaya kung biglang nangyari ito? Huwag naman ngayon bigla kayo namatay, humarap sa Diyos para hatulan, ang pinagbasihan niya na pag-hatol niya, yung 10 utos niya. Sa harapan kaya ng Diyos, kayo kaya innocent or guilty? Guilty? Okay, dahil sa guilty kayo, saan kaya kayo dapat dalhin ng Diyos? Langit o impyerno? Depende sa kanya. Depende sa kanya. Ito, sabi ng Diyos Sabi niya sa sa Romans 6:23. Sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan saan? Sa impyerno. Meron pa isang sinabi sa Revelations 21:8, sabi niya, lahat ng sinungaling may lugar sa dagat-dagatang apoy. Inamin nyo kanina yon. Okay, so ibig sabihin, mula sa Biblia ang sinasabi ng Diyos, kasalanan natin, pag ginawa natin yan, pagbabayaran natin yan, at ang pagbabayad sa impyerno. So ang hirap tanggapin, pero kung yun ang sinasabi ng Biblia, mukhang may problema tayo. Diba? May problema tayo dahil yung sinasabi ng Biblia. Kung kayo naniniwala na ang Biblia salita ng Diyos, sinabi ng Biblia yon, meron tayong dapat ikatakot. At yun ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Diyos, walang salita niya na sinabi niya sa kanyang, sabi sa Biblia na hindi matutupad. Kung sinabi niya na dahil sa kasalanan natin mapupunta tayo sa impyerno,
Yun ang mangyayari dahil sabi niya pagbayaran niyo lahat ng kasalanan ninyo. Okay. Pero meron lusot doon. At sa loob ng 2 minuto, tatapusin ko yung pag-usap ko sa inyo. Sasabihin ko kung paano kayo makakalusot sa pagpunta sa impyerno. Okay? Ang lusot na lang natin doon kung merong ibang papayag na siya ang maparusahan para sa atin. Meron tayong dapat pagbayaran sa kasalanan natin, di ba? Kailangan tayong maparusahan. Pero kung merong ibang papayag na siya ang maparusahan para sa atin, pwede tayong makalusot. At actually, meron nang gumawa nun. 2,000 taon na nakakaraan, si Jesus, isang Diyos na walang kasalanan, bumaba rito sa lupa, nagkatawang tao, na buhay na katulad natin, pero minsan di gumawa ng kasalanan. Pero pagkaraan ng 33 taon, sabi ng Biblia, napako siya sa krus, doon siya pinarusahan, doon siya pinatay. Ang sabi ng Biblia, para patunayan na tunay siyang Diyos, nabuhay siya pagkaraan ng 3 araw. Ang tanong, bakit kaya siya naparusahan? Wala naman pala siyang kasalanan. Ano kaya sa tingin yung dahilan? Exactly, sinalo niya lahat ng kasalanan natin. Alam niyo, ito yung ginagawa niya. Kayo na guilty, tayong guilty na dapat maparusahan, palalayain dahil siya nang nagbayad. Well, wala siyang kasalanan Pag inisip niyo, wala naman siyang utang na loob sa atin para gawin yon. Pero ginawa pa rin niya. Okay? Ito sitwasyon. Meron ng kabayaran ng kasalanan ninyo. Ano yon? Sacrifice si Jesus sa cross. Ang tanong, paano mapupunta sa atin yon? Para yun na ang bayad sa kasalanan natin. Meron siyang 2 hinihingi. Una, pagsisihan natin yung kasalanan natin. Kung naintindihan ninyo na yung mga 10 utos na yan, nalabag nating lahat. Gawin nyo, buksan nyo yung Bible sa Exodus chapter 20. Andun nakasulat ang 10 utos. Tingnan nyo lahat doon at angkinin nyo na lahat ng yun nilabag ninyo. Sa harapan ng Diyos, humingi kayo ng tawad dyan at gumawa kayo ng isang commitment sa Diyos na sa tulong niya, iiwasan niya yun. Pagsisisi ang tawag doon sa kasalanan. Okay? Pangalawa na hinihingi niya, manampalataya tayo na si Jesus lang makakapagligtas sa atin. Bakit? Bakit siya lang? Kasi siya lang yung nag-iisang walang kasalanan na naparusahan. Okay? Ibig sabihin, kung walang paggagamitan sa kanya sakripisyo niya, pwedeng gamitin na iba. Naintindihan niyo ba yun? Okay. Ang relihiyon, hindi pa pwedeng yung pambayad sa kasalanan natin. Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi wala naman siyang sakripisyong ginawa para sa atin Kaya aniban niyo man ang lahat ng relihiyon, sa impyerno pa rin tayo dahil walang pagbabayad sa kasalanan na ginawa yon. Yung mabubuting gawa natin, hindi ba pwedeng tingnan ng Diyos yun? Yung pagkakataon na nagdasal tayo, nagsimba tayo, tumulong tayo sa mahirap, hindi ba pwedeng tingnan ng Diyos yun para papasukin tayo sa langit? Ang sagot, hindi. Ang sabi nga ng Diyos, parang maruming basahan lang sa harapan niya yun Anong dahilan? Kasi kahit na anong kabutihan pang gawin natin, ang totoo meron na tayong ginawang kasalanan sa Kanya. So ibig sabihin, ang ginagawa lang natin sa mabuti natin ginagawa, inahalo lang natin sa mga masama na nating ginawa. Okay? So kailangan tayong maparusahan kahit na ano pang kabutihan ginawa natin kasi meron na tayong mga kasalanan laban sa Diyos. Ang tawag doon, pananampalataya. Kung kayo lalapit sa Diyos ngayon na may tunay na pagsisisi sa kasalanan at merong paniniwala na si Jesus lang makapagligtas sa inyo, kaya hihingin niyo ang tulong niya, ang pangako ng Diyos, bayad na yung mga kasalanan ninyo. Dahil ginamit na niya yung sakripisyo niyang pambayad sa kasalanan ninyo. Sa langit na kayo pupunta. Okay, huling tanong ko sa inyo at dito ako magtatapos. Mahal niyo ba ang sarili ninyo? Siyempre, walang taong gusto pumunta sa impyerno. Okay, at sigurado ako kayo rin ganon. Okay? Pero naintindihan niyo sana tong oras na to na may problema kayo Ano yon? Natagpuan niyo yung kasalanan ninyo, yun ang magdadala sa atin sa impyerno. At anumang oras tayo mamatay, doon tayo pupunta. Pero binahagi ko sa inyo kung anong ginawa ni Jesus at anong 2 bagay ang hinihingi niyang kapalit para yung sakripisyo niya maging kabayaran sa kasalanan ninyo. Ano yun? Pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya na si Jesus lang makapagligtas sa inyo. Kung ako ang nasa kalagayan nyo at tunay kong mahal ang sarili ko, etong sisiguraduhin ko. Hindi ko hayaang matapos ng araw na to na hindi ko ginagawa yung 2 bagay na yun. Bakit? Wala kasi akong kasiguraduhan na bukas buhay pa ako. Sana maintindihan nyo na pag inabutan kayo ng kamatayan na hindi nyo ginagawa yung 2 bagay na yon, sorry na lang kayo, sa impyerno tayo. Okay? So sana pag-isipan nyo mabuti. Okay, maraming salamat sa pakikinig.